Sa pagtatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, may sandaling pakiramdam na parang may utang ka sa sarili mo. Kaya kapag nakita mo ang maliit na bagay na nagbibigay ng konting saya, isang milk tea, isang pagkain sa labas, or isang mabilis na checkout online, parang automatic na pumapasok sa isip mo ang linya na deserve ko to, at sa moment na yon, hindi ito mukhang malaking desisyon, kundi simpleng reward lang para sa pagod mo. Ang hindi agad napapansin ay kung paano nagiging system ang ganitong klaseng pag-iisip. Dahil ang deserve ko to ay hindi na isang isolated na choice, kundi nagiging pattern na inuulit sa bawat linggo at sa budgeting. Ang problema ay hindi lang kung magkano ang ginastos mo ngayon, kundi kung gaano kadalas mo itong ginagawa. Dahil dito pumapasok ang konsepto ng hidden cost. Psychologically natural ito dahil ang utak natin ay naghahanap ng immediate relief kapag may stress, at ang paggastos ay nagbibigay ng mabilis na reward signal. Kaya nagiging habit loop kung saan ang pagod ay nagtitrigger ng spending at ang spending ay nagbibigay ng temporary na ginhawa. Pero dahil panandalian lang ito, bumabalik ulit ang cycle na parang hindi mo namamalayan na inuulit mo na pala ang parehong pattern. Kapag nilagyan natin ito ng simpleng math, mas nagiging malinaw ang epekto dahil kung ang isang deserve ko to moment ay nasa 200 piso at nangyayari ito ng 3 beses sa isang linggo, umaabot ito sa 600 piso kada linggo na nagiging 2,400 piso kada buwan at halos 28,800 piso sa loob ng isang taon. At dito mo makikita na hindi ito tungkol sa isang malaking gastos, kundi sa consistency ng maliliit na desisyon na pinagsama-sama sa paglipas ng panahon. Sa mas malaking perspective, ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na parang laging kulang ang sweldo. Dahil kahit walang malaking luho, ang pera ay unti-unting nauubos sa mga bagay na hindi naman planado. At kapag may biglaang gastos tulad ng emergency, napipilitan silang umutang na nagdadagdag ng panibagong pressure sa kanilang budget. Ang mas mahalagang shift ay hindi pag-alis ng lahat ng wants, kundi ang paglipat mula sa impulsive na paggastos papunta sa intentional na pagbabudget kung saan ang deserve ko to ay hindi tinatanggal, kundi nilalagay sa tamang lugar bilang bahagi ng planadong spending at hindi bilang automatic na reaksyon sa emosyon. Sa ganitong paraan, ang budgeting ay nagiging sistema ng control at clarity, hindi restriction. At habang mas nauunawaan mo ang hidden cost ng maliliit na gastos, mas nagiging malinaw kung paano mo mababalanse ang present enjoyment at long-term financial stability na nagbibigay sa iyo ng mas maayos at sustainable na relasyon sa pera.